theme topic natin ngayong month is getting ready for the wedding. Amen. And for the week 1, title nito ay Putting Wedding Pieces Together. Paano nga ba tayo mag-prepare para sa ating kasal? At kung paano ba inihanda ng ating Panginoong Jesus tayo at ang kanyang sarili para sa great grand wedding para sa atin. Amen? Amen. So ang scripture natin for today ay matatagpuan sa wala na. Okay. Baliktad pala. So, may I request everyone to please stand up. Let us read all together our scripture from Ephesians chapter 5, verse 25 to 27. Amen. 1, 2, 3, go. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle, or any such thing, that she might be holy and without blemish. Let us pray. Yes, O God, hallelujah. Salamat, Panginoon, for this wonderful moment, O God, that you have given us, Panginoon, this wonderful privilege, O Lord God, hallelujah, to learn more about you, O Lord God, and about us, Panginoon, kung sino ba talaga kami sa iyong puso, O God, hallelujah, how you loved us, O Lord God. And yes, O God, thank you for this privilege that you have given your servant, O God, to preach your words. Hallelujah. Anoint my lips, O God. Empty me, Panginoon, from my earthly wisdom, from my own knowledge and wisdom, O God, and fill me with your Holy Spirit, and empower me with your words, O God, so that my lips, O God, will utter only and only your words, O God. Words that have power to change our lives, O Lord God. Words that have power to change our minds, O Lord God. Hallelujah. To commit ourselves unto you, O Lord God. Hallelujah. Yes, O Lord, as we learn more about you today, O God, help us to receive, accept, and use in our everyday living, Panginoon, anuman ang maririnig namin ngayong araw na to, O Lord God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray by the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. Hallelujah. So let us now be seated. Hallelujah. And there's for our objectives, for the objectives of the message of the Lord today is to have a deep understanding of the origin and purpose of marriage as revealed in the scripture. Ano nga ba talaga ang totoong tunay na purpose ng marriage according to the Bible? Amen. Ano ang meaning ng marriage? Ano ang purpose? Mamaya malalaman natin. Amen. Second is to prepare ourselves and the people we care for about the eternal plan of God for them. Amen. You and me and our family, friends, our loved ones ought to be the bride of church, of Christ. Amen. Amen? Amen. So, ang sabi doon, marriage is found its roots in God's eternal plan of union of Himself with His redeemed creation. Amen. Yun ang totoong kasal kapag eternal ang pinag-uusapan. Hindi na yung asawa natin dito sa earth. Ang magiging partner natin, magiging asawa natin ang Panginoong Jesus. Amen. Lahat ng tumanggap sa pag-ibig ng Panginoong Jesus, lahat ng tumanggap na nampalataya na ang kanyang dugo ay ginamit upang tayo'y maligtas, upang tayo'y malinis, upang tayo'y mawala doon sa kasalanan na ating kinabubuhay nung nakaraan. Tayo na ngayon ay
magiging bride. Magiging pa lang, kasi nandito pa lang tayo. Magiging bride tayo ng ating Panginoon. Amen? But of course, meron tayong free will na madalas ay naaabuso natin. Amen? Kasi nga naman, ang free will ay ang ino-offer nito ay yung kagaanan ng ating pamumuhay. Amen? Yung convenient para sa atin. And yung self-gratifying. Yung parang, doon ka nalulugod. Amen? Nalulugod ka on your own decision, on your own ways of your lives. Amen? Na madalas yung free will natin, amen, ay against doon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Amen? And despite the provision God made through the sacrificial death of His Son at the cross, is still free will has enticed many to the wrong choice and to eternal separation and destruction. Katulad ng sinabi ko kanina, madalas ang nasusunod ay ang ating kalooban, na ang ating kalooban na salungat doon sa kalooban ng Panginoon sa atin. Amen? Na madalas ikinasisira natin na at first hindi natin nalalaman, lalo na kung hindi tayo babad sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Kung wala tayong kaalaman patungkol sa kalooban ng Lord sa atin, akala natin yung ginagawa natin, akala natin yung decisions natin ay acceptable. Amen? Since in this world, maraming acceptable, pero hindi kaaya-aya sa mata ng Panginoon. Amen? Amen. So yun, if only a person on the face of the earth would realize God's intention, amen, perhaps many would endeavor to pursue to become part of that grand wedding of Jesus Christ with His life, with His bride and the church. Ngayon, mga kapatid, tayo nandito ay madalas nang nakakarinig ng mga salita ng Diyos. Amen. The question is this: would you endeavor and pursue to become part of the grand wedding of Jesus Christ and be His bride? Amen. Again, sige, isimplify ko. Tinatanggap niyo ba na ang Panginoong Jesus, tinatanggap niyo ba ang offer ng Panginoong Jesus na marriage sa inyo, na po-propose ngayon ang Lord sa inyo? Amen. Amen. Kung si boyfriend, nung nag-propose with the diamond ring, yes, I will marry you, ang sagot natin. Ngayon, ang Lord Jesus ang nagtatanong, will you marry Jesus Christ? Amen. Amen. Will you be His bride? Amen. Faithfully. Wala na. Will you be His bride? Amen. Faithfully. Amen. Amen. Praise God. Malalaman natin yan mamaya. Amen. But, sabi doon, but most people seem indifferent to the abundance of knowledge in Scripture about God's intention. Yun nga, dahil nga sa kulang sa kaalaman patungkol sa Panginoong Diyos at sa kanyang intention sa ating buhay, sa kanyang purpose, madalas nare-reject natin ang proposal ng Panginoon. Amen? Amen. Yes, in Matthew, saan na ba? What matter more to you than being back to God? Is it your job or your career or your family? Ano ba ang mas matimbang sa iyo ngayon? Ang Panginoong Diyos, ang iyong family, ang iyong career, or ang iyong trabaho? Tanong yan na mamaya, I would say, masasagot natin rightfully, correctly. Amen? And thinking of the eternal life. Amen? Amen.
Amen po ba? Amen. Amen. Inaantok? Gising. Inaantok? Gising. Gising. In Matthew chapter 16 verse 26, sabi doon, "For what profit is it to a man if he gains the whole world?" Di wala. Amen? "If he gains the whole world and loses his own soul, or what will a man give in exchange for his soul?" Ano ba ang kaya mong ipagpalit para sa kaluluwa mo? Ano ang mas mahalaga sa iyo? Yung iyong buhay ngayon o yung sa future in eternal life? Amen. Ano ang mapapala mo kung meron kang lahat ng kayamanan sa mundong ito, kung ang kaluluwa mo naman ay masusunog sa impyerno? Wala rin. Amen. Amen. Realizing what is best for you, would you still be indifferent and care nothing about your eternal destiny? Ngayong nalalaman nyo na, mga kapatid, ano ang pipiliin nyo? Eternal life or dito pa rin? Sa Eternal lupa. life. Saan tayo magfo-focus? Eternal life. Sa buhay, sa future, sa heaven, sa family of God, or mag-enjoy dito and pay later? Amen? Amen. That is still a question. Amen? Amen. Okay. Naunahan ko na lang. Would you rather choose to perish when Jesus Christ said, He is the only way out of condemnation? Pipiliin niyo pa rin ba ang Panginoong Jesus? Kung siya lang, kung sasabihin niyang, ako lang ang daan patungo sa kalangitan, pipiliin niyo ba siya? Amen. Kahit na sabi niya, ibigay mo sa akin ang iyong mansyon. Amen? But God has a mansion in the heaven, na yun yung totoong citizenship natin. Amen? Amen. And in Revelation chapter 22 verse 17, sorry, wala dyan. "And the Spirit of the bride say, Come, and let him who hears say, Come, and let him who thirsts come. Whoever desires, let him take the water of life freely." Mga kapatid, natanggap natin ang Panginoong Jesus freely. And Jesus Christ is the living water. Ito ngayon ang ino-offer niya sa mga nauuhaw. Amen. Spiritually. Amen. Jesus Christ is offering Himself freely for those who thirst. Spiritually. Amen. Jesus Christ gave His blood. His blood was shed for us to redeem from Amen. the darkness, to redeem from that fire of hell. Amen? Tinatanggap mo ba? Amen? I do believe. Tinatanggap mo because you are here now. And you are blessed to hear this message today. Amen? Amen. Next. And this, betrothal means engagement. Yung sinabi ko kanina, nag-propose ngayon ang Panginoong Jesus sa atin. That is how He prepared Himself to give His proposal, to propose to us. Amen? His life, He has given His life. His blood was shed. Yun yung ibinigay niya sa atin. Compared dun sa ating earthly tawag dun? Partners, nag-propose sa akin, hindi ko naranasan. Amen? Hindi siya nag-propose. Pero, Ikaw nag-propose. hindi rin. Buti na lang wala si Papa ko. Kung hindi, babalik ta rin na naman. Ako daw nanligaw sa kanya. Husbands, huwag niyo sasabihin yon. Ang wives niyo ang nag-court sa inyo, ha? Masakit din yan. Masakit yan. Masakit yan. Amen. Nag-prepare ang Lord sa atin. Amen. Nag-prepare ang Lord sa atin nung kinakailangan niyang mag-propose sa atin. Amen. He gave everything.
to us. Unlike dun sa earthly, ano nga yun? Partners natin, may tamang term dun eh. Na. Amen? Basta partner, mamaya mag-usapan na. Amen. Kabiyak na. Amen. Kabiyak. Ang binigay lang ay sing-sing. Or ang tanong nga lang, will you marry me? Yes, Amen. I do. Nag-yes ka naman agad. Amen. Eh, paano pa ang Lord buhay na binigay na? Amen. That's how He loved us. Kung feeling mo, mahal na mahal ka ng partner mo kasi nagbigay ng flowers, Ng with sisig. chocolates, with that diamond ring, as engagement ring, may kasamang teddy bear. May kasamang teddy bear pa. Amen. May kasamang pakain pa sa mga, pasurpresa ba? Amen. Yun lang, galak na ka na. Galak na tayo, no? Feeling natin mahal na tayo, no? Amen. Pero Jesus Christ Himself, gave Himself yung buhay niya at dugo niya upang tayo ay magiging bride niya. Amen. Amen. Did we say yes and amen to Him? Amen. Yan, sabi dyan, betrothal is an engagement, a promise to marry on the future day. Ngayon, nag-amen tayo kanina sa proposal ng Lord. Ang sabi natin, amen. And we are now engaged. Amen. To Jesus Christ alone. Amen. And let this life be for Him. Amen. An agreement between a man and a woman, and yung agreement natin between ourselves and to God. Amen. Amen. Na nag-propose siya para ikay mawala na dun sa sinful life. Amen. Nag-propose siya para ikay mapabilang sa kanyang family, and God is holy. Amen. God is holy, and He wants us to become holy, for us to become acceptable in the living God, in His kingdom, in His family. Amen. A betrothal is announced to their family and friends. So yung pag-accept natin sa ating Panginoon, sa ating pagiging engaged sa Kanya, ina-announce natin ang ating pananampalataya na tayo na ay kabilang sa Kanyang kaharian. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Hindi po ako galit. Amen? And the time between the betrothal and marriage is the preparation time. A period of blissful expectations. Yan yung kinaroroonan natin ngayon. We are engaged to Jesus Christ. Now He wants us to live according to His will. To live a holy life. To live serving Him through His people. Loving His people. Loving Him wholeheartedly. Amen. Na tayo ay magiging on fire sa Kanyang presence. Amen. Amen. So yun, ang sabi nga doon, the time between, tapos na, and parallel situation, when a person accepts the love that Jesus Christ offers in this life, he is betrothed to Him in future marriage at His coming. Amen. Amen. Ito yung preparation natin bago dumating ulit ang ating Panginoon for the second coming. Amen. Katulad ng pag tayo ay na-engage na, habang hindi pa tayo kinakasal, merong preparation nangyayari bago ang kasal. Amen. Busy nga tayo, lalo-lalo na mga kababaihan eh. Busy mag-diet para maganda. Busy magpatahi ng gown na milyon-milyon ang halaga. Amen. Busy mag-invite ng mga mahahalagang tao sa Kanya. Busy mag-prepare ng entourage. Amen. Tayo being engaged to Jesus Christ, meron din tayong gagawin habang hindi pa siya dumadating. Amen? So next, for this period
or preparation time, while we are waiting for our Lord Jesus Christ is coming, amen, ito yung moment natin, yung time natin for sanctification process. Amen. For us to become holy and acceptable to God, for us to become worthy to be presenting by Lord Jesus Christ as His bride. Amen. Process in preparation for presenting the bride unto the groom during the coming marriage supper of the Lamb, our Lord Jesus Christ. We are now all on process. Amen. Ngayon, ang tanong ko, ano ba ang ginagawa mo, kapatid? In preparation for your grand wedding for Jesus Christ. Grand wedding of the Lamb. Amen. Kayo lang po ang makakasagot ng katanungan niya. Amen. For Christ Himself shed His powerful cleansing blood. Katulad ng sinabi ko kanina, yun ang preparation ginawa ng Lord bago siya nag-propose sa atin. To make us holy and sanctified. To prepare us for the great wedding of our lifetime. Amen. Eternal marriage, eternal wedding. Ang pinag-uusapan dito, mga kapatid. And Jesus Christ Himself gave Himself His blood. Again, His blood was shed for us, to cleanse us, making us holy and acceptable. Ano pa ba ang hihilingin natin? Amen? Binigay na ng lahat sa atin. Binigay ng lahat. Amen? Binigyan Kinakanta na. ko ang lahat. Amen? Ha? Amen? So dapat ang buhay natin ngayon ay nakalaan lamang para sa Kanya. Amen? Kung alam nating mali, huwag na pong gagawin, kapatid. Paano mo masabing mali? Basahin mo ang Bible, kapatid. Be soaked in the words of God. Amen? Para mo malalaman kung talaga bang ikaw ay nababago na ng Panginoon, basahin mo kapatid, ang Kanyang salita. Malalaman mo doon, madidiscover mo ang Kanyang pinag-uutos, madidiscover mo ang Kanyang mga inihandang pagpapala sa iyo. Amen. Amen. Kasi bawat utos niya na gawin mo to, anak, at may nakahandang reward para sa iyo. Bawat utos niya may katumbas na blessing. Amen. So kung hindi mo yan alam, kapatid, now is the time. Come, now is the time to worship Him. Come, now is the time to know more about Him and to know more about who you are in the eyes of God. Amen. Amen. Kung yung earthly, ano nga natin spouse, yung earthly spouse nga natin, tuwang-tuwa tayo pag nagbibigay ng, pag nag-act, parang nag-express ng kanyang love sa atin. Ito pa kaya, ang Panginoong Jesus pa kaya. Amen. Dapat magalak tayo. Amen. Kaya kapag may sinabi siya, dapat sundin natin. Amen? Amen. Amen. So, in getting ready for the greatest event of our lives, our wedding day, we should prepare ourselves for the return of the bridegroom. Amen? Amen. Parang ang bilis ko yun. Mabilis ba? 24 minutes. Amen. So, ang sabi 24 niya doon minutes. sa John chapter 14 verse 2 and 3, in my Father's house are many mansions. John If 14. it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that were I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Yun ang gusto ng Lord sa atin. Ayaw niyang mawalay tayo sa Kanya. Amen. Gusto niya kung nasaan siya, nandoon din tayo. Amen. That is how Jesus Christ loved us. Amen. So,
Piniprepare natin ang ating sarili para sa ating earthly spouse, earthly groom to be. Pero dapat mas bongga ang preparation natin para sa ating Panginoong Jesus sa kanyang pagbabalik. Amen. Meron pa, sino dito nasa group chat ng Loremy Hope? Lahat. Sino nagbasa doon sa mensahe ni Pastor Alvin? Amen. Mga kapatid, pag si Pastor Alvin nag-send ng verses at ang kasunod nun ay pagkahaba-habang mensahe, take time to read it. Remember kapatid, revelation ng Lord yun, maaaring sa Kanya at iniutos sa Kanya ng Holy Spirit to give this message to your brethren kasi may nangangailangan Amen. dun sa mensahe niya. Amen. Talagang binabasa ko talaga pag nag-send siya ng ganong verses, ang kasunod ay mga exhortations na, mga sharings na, mga testimonies na. Amen. Yung parable of the 10 virgins, of the wise and the fool virgins, preparation yun para sa pagdating ng Panginoon. Amen. Meron doon, di ba 10 sila? Sa 5 wise, 5 fool. Ano ba sa Tagalog ang fool? Hangal. Amen. Mga hangal. Di ba ang sakit nun? Ang sakit nun, di ba? Mga hangal at ang mga matatalino. Amen. Yung mga doon sa verse nun, Matthew chapter 25 verse 1 to onwards, if I'm not mistaken. Amen. Yun yung parable of 10 virgins. Few years ago, narinig ko may nag-preach. Actually, 11 sila. Sabi niya, kasama daw ako doon. Siya lang natawa. Malalaman mamaya. That's the best question that deserves the best answer. Amen? So yun, hati, may 5 foolish, 5 wise. Amen? Yung mga wise, nag-prepare sila at naging handa sila that anytime na pagdating ng bridegroom ay ready talaga sila. Amen? Puno yung, may lamp sila, may apoy nagniningas, at nangangailangan ng pangsiga, which is the olive oil. Yun na illustrate sa scripture, sa Matthew 25. And then, yung wise, may dala pa silang extra. Amen. Talagang pinaghahandaan nila. Talagang pinaghandaan nila yung pagdating ng kanilang groom. Amen. Yun namang foolish, wala, hayahay sila. Sapat na sa kanila yung bitbit nilang ilaw. Oo, may ilaw sila. Pero, nagkaroon sila ng time ng paghihintay. Hindi kaagad dumating ang groom. Na-delay ang pagdating ng groom. So, yung hawak nila, yun lang ang meron sila. So, hindi nila pinaghandaan ang pagdating ng groom. And for us, mga kapatid, hindi rin natin alam kung kailan darating ang Panginoong Jesus. Amen. And we have to become wise. Amen? And then, nung paubos na yung ilaw, aandap-andap na yung ilaw ng mga foolish, humihingi sila dun sa mga wise. Ngayon, ang mga wise, nagtamod na. Ayaw na nilang mag-share. Bakit? Kasi they are preparing for the bridegroom. They are preparing for the coming of the Lord. Amen? So, kung ba, ang ano ko dito is personal ang preparation, mga kapatid. Amen? For the coming of Jesus Christ. Kung paano ka mag-prepare, kung paano si Pastor mag-prepare siya. Amen? But be wise. Amen? That yung masasabi kong anytime na darating ang Panginoon, Lord, take me, I am ready. Amen? Na nagniningas pa yung apoy mo. Amen? And that olive oil na nagpapaningas
doon sa apoy ng lampara ng mga na nandun sa parable is represents the presence of God, in feeling of the Holy Spirit and the presence of God sa buhay mo, para manatiling magningas ang apoy mo, lagi kang on fire habang naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Amen? And to continue the story, nung ayaw na silang bigyan, sabi sa kanila, bumili kayo doon, may mga nagtitinda doon. Kaya lang malayo. Di, siyempre, umalis sila para bumili ng olive oil, pangningas doon sa kanilang ilaw. Ang kaso, pag alis nila, siya ang pagdating ng kanilang hinihintay. At nung nagmamadali na sila, hindi nagsarado na ang gate. Kumakatok, hindi na pinabuksan. Amen? Kapatid, now is the time na tayo'y magningas. Now is the time to prepare for more olive oils para sa atin, for more anointings, for more gifts, na maging active sa gawain ng Lord. Amen? Now is the time for us to become soaked in the Holy Spirit, in the presence of God, through His words, through the scriptures in the Bible. Amen? Kasi sabi nga, wisdom, ano nga yan? The fear of the Lord. Naalala ko si Pastor Alan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So pero paano ka magkaroon ng fear of the Lord? Yung totoong fear. Na hindi ka takot, kundi takot kang makagawa ng kasalanan against Him. Paano mo malalaman kung tama ang ginagawa mo kung hindi ka nagbabasa ng Bible, kapatid? Sometimes may maririnig ka sa mga kapatid, sa mga pastors, masakit. Amen? Masakit, pero yun ang bilin ng Lord. Amen? So please, be ready. Prepare and be ready. Huwag tayong magiging katulad ng mga foolish. Huwag tayong magiging katulad ng mga estudyante na hayahay. Amen? Estudyante, maaaring hindi alam na may exam bukas, pero ngayong gabi, Meron. party, inom. Kinabukasan, nabagsak sa exam kasi may surprise exam. Sisisihin si Prof. Hindi ka naman nagsabi, Prof. Kaya nga surprise eh. Amen? May surprise exam ba? Nasasabihin ko kailan. So dapat lagi tayong prepared. Amen? Kaya magpapa-exam si Prof o hindi, dapat kung may tanong, dapat laging may sagot. Laging prepared and ready. Amen? Dapat ganun tayo. Kasi we really don't know when Jesus is coming back again. Amen? Amen. Dapat yung oil natin ay sagana, dapat yung apoy natin ay nagningas palagi. Huwag tayong, sabi nga sa mensahe nung nakaraan, huwag tayong tutulog-tulog. May partisipasyon tayo habang tayo'y naghihintay na ikasal sa ating Panginoong Hesus. Katulad natin nung nag-prepare tayo for our wedding. Amen? Nag-prepare tayo, di ba? Nag-invite tayo, nag-prepare ng damit, and everything. Ganon din dapat tayo sa ating Panginoon, sa ating paghihintay sa Kanyang pagbabalik. Amen. Amen? So prepare yourself for the return of the bridegroom. In Titus chapter 2 verse 13, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Are you indeed excited, expectant for the coming of the bridegroom? Tanong po sa atin yan. Are we really excited and ready for the coming of our Jesus Christ, of our Lord Jesus Christ? Amen. Yung tipong nandyan na, yes Lord, sasama na ako. I have everything. Ganun ba tayo? Or, wag mo na Lord, meron akong di pa maiwanan. But the worst is,
kung ang Panginoong Jesus mismo ang hindi magsasama sa'yo. Amen? Ngayon, anong ginagawa natin sa ating preparation? Tulad na sinabi ko, we have to be soaked in His presence. Amen? Amen. And again, the period between the betrothal and the wedding is preparation. And sabi doon sa verse natin kanina, that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the Word. With the Word of God. Amen. Let us be cleansed, let us be sanctified by the words of God. Amen? Hindi tayo makikleanse, hindi tayo masasanctify kung hindi tayo babad sa presensya ng Panginoong Jesus. Yun na yung blood niya, tumutulo na, bumubuhos na, iniilagan mo pa. Amen? Imbes na katulad ng sa ulan sa labas, di ba? Sino nagpaulan sa labas nung nakaraan? Kami nabutan. Amen. Grabing experience na, alas 8 na ng gabi ako nakauwi. Lakas ng ulan. Galing Jubail. No? Nag-ask pa ako ng permission na mag-cancel sa Jubail, pero wala na. Lakas na ng tubig dyan, oh. Salcoban. Pero kinagabihan, talagang pinicturan ko yung dinadaan. Pinicturan ko talaga yung dinadaanan namin. This is where Hanggang I tuhod. am. And until now, I'm still at the road. Sabi ko, I know this would happen before I ask permission to cancel Jubail patients. Sabi ko talaga dun sa group chat namin. Anyways, kahapon naman, nakabawi ako kasi hindi ako pumasok. Amen. So, wala lang, na-share ko lang. So, in our preparations, mga kapatid, we have to live a life with Christ-likeness. Amen? We have to live with Christ-likeness sa ating buhay. Kung ano na yung pinakita ng Panginoong Jesus na characteristics niya, na holy, na hindi na, kung ano man yung mga ipinagbabawal na gawin natin, huwag na natin gawin, mga kapatid. Kasama yun sa preparation. Yes, masakit pa. Halimbawa lang, andito tayo. Amen? Yung iba sa atin, malayo sa ating asawa o karamihan. Amen. Ngayon, may dinidesire ang puso mo na hindi naman acceptable sa Lord. Huwag na, kapatid. Amen? Kasama yun sa preparation na sinasabi ng Lord. Kayo tumatawa. Huwag na, kapatid. Iwasan mo na. Now, sinasabi ng Lord sa'yo, huwag mo nang gawin yan, anak. Yes, maaaring nagawa mo. Yes, now, God is giving you a chance na magbago. Kaya, that is why He allowed you to come and listen to His message today. Amen, kapatid. Kung bawal yan, kung kasal ka na, it's a no-no for another partner. Utang na loob. Amen. Amen. Next, another task while we are preparing is to make disciples of all nations. Natanggap natin ang dugo ng Panginoong Jesus na nagpa-qualified sa atin upang tayo magiging bride niya freely, walang bayad. Now is the time for us to share this blessing, to share this salvation to our family, to our friends, workmates, to our loved ones. Huwag nating salinin, kapatid. Kung nung kasal mo nga, inimbitahan mo lahat. Kapitbahay mo, pinakain mo. Inimbitahan mo si Ninang, si Ninong, si Congressman. Amen, kulang na lang pati si Presidente. Amen. Why not invite people to church? Amen. Into the kingdom of God. Amen. Isa sa mga task natin, kapatid, to invite people
to become the bride of Jesus Christ. Amen. Amen? Discipleship. Amen po ba? Amen. And yes, yun, nauna na naman ako. After Sabi niyan, after betrothal, the bride patiently wait in full expectation for her eternal bridegroom. But of course, katulad ng sinabi ko, while we are waiting, we are preparing. Amen? Because as bride waits, she will put her life and her purpose back to order. Tulad ng sinabi ko, as we are waiting, as we wait for the coming of Jesus Christ, dapat nabubuhay tayo na naaayon sa purpose ng Diyos sa atin. Amen. Nabubuhay tayo ng naaayon sa kanyang wangis. Amen. 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 And kasama ang discipleship. Kasama doon ang Christ-likeness. Katulad na nasabi ko na, and Jesus would only come for a bride who is prepared. Sabi ko na rin po kanina, ang tanong, are we really worthy na bitbitin ng Lord papunta sa kanyang kalangitan? Amen? Amen. Yes, we are ready. Pwede natin sabihin, yes Lord, I am ready, I am prepared. Ang masakit kung siya mismo, hindi ka malang natatangay kasi hindi ka sumunod sa kanyang pinag-uutos habang naghihintay. Amen? Sabi doon, holy and unblemished bride. Amen? Kaya ba nating sabihin, I long to be the bride that you're returning for, dressed in garments white and wrinkle-free. Amen. White and wrinkle-free. Ibig sabihin nun, kapatid, walang bahid dungis. Sabihin natin, ate, tao lang tayo nagkakasala. Yes and amen. Tayo nagkakasala. Kaya nga tayo binibigyan ng pribileyo na manalangin, mag-ask ng forgiveness sa ating mga kasalanan every day. Amen. Hanggang sa kasalukuyan, sinadyaman o hindi, kung naririnig nyo na yun sa panalangin ng mga kapatid. Amen. Lord, forgive us Forgive sa us. aming kasalanan hanggang sa kasalukuyan, sa araw na to, sinadyaman o hindi, patawarin mo kami, Panginoon. Amen. And of course, you will not do the same mistake, the same sin again and again. Ibang usapan na yun, kapatid. Kung Lord, patawarin mo ako, nagnakaw ako. Bukas na naman. Lord, patawarin mo ako, nagnakaw ako ulit. Again. Ibang usapan na yun. So, ang decision, mga kapatid, sa pagpapabago sa Lord ay nasa sa atin pa rin. If you really accept the love, the great love of our Lord Jesus Christ, the Holy Spirit is already in your heart. Nandyan na yung conviction sa iyo, kapatid. Nandyan na yung sumisiksik sa isip mo kapag ikaw ay may gustong gawin at hindi ka lugod-lugod sa Lord. Nandyan na yung pagpapaalala sa iyo. It's not in your mind, kapatid. That is the Holy Spirit reminding you that what you are planning to do is unacceptable to God. Amen? Amen. Di po ako galit. Amen? So next, getting ready for the greatest event of our lives, preparing for others for the wedding. Ito na yung Great Commission. Yung wedding, yung eternal wedding, kapatid, hindi lang para sa atin yun. Para sa lahat yun. Dinesign tayo ng Lord to be married to Him. Amen? Kaya lang, yun nga, nagkasala tayo, yun ang nagpa-separate sa atin, pero nag-propose ang Lord sa atin through His blood, through shedding His blood, amen, through giving away His life unto us, and we accepted it. Therefore, we